May pagkakaiba sa paraan at laki ng porsyentuhan at nakulimbat. Pero may pagkakatulad pagdating sa mga dawit na personalidad. Saan magkatulad at magkaiba ang pork barrel scam noong 2013 at flood control scandal? Una, sa halaga ng pera ng bayan na nawala. 10 bilyon piso ang sinasabing nalustay at napunta sa mga ghost projects sa pamamagitan ng mga pekeng NGO ni Janet Lim Napoles at mga kickback sa mga kasabwat na opisyal at mambabatas gamit ang kanilang mga pork barrel allocation. Ang listahan ng mga pekeng proyekto lalabas post-enactment o pagkatapos maipasa ang budget, bagay na diniklara ng labag sa konstitusyon ng Korte Suprema. 10 years later, hindi lang doble, kundi higit 10 times ang inilobo ng perang nawala sa bayan dahil sa flood control scam. 42 to 118 billion every year ang nawawala sa ekonomiya dahil sa korupsyon, ayon sa Department of Finance. Hindi pa final ang bilang ng nawalang pera dahil ongoing pa ang investigation kung magkano eksakto ang napunta sa bulsa ng mga mambabatas, mga kasabwat na opisyal, taga-DPWH at mga kontraktor. At kung magkano lang ang napunta sa mga proyekto na kundi substandard ay ghost projects na ngayon ay nakalagay na sa budget o insertions bago pa ito maipasa. Sa PDAF scam, dose-dose ng pangalan ng mga mambabatas at opisyal na nagsilbing ahente ang lumabas sa tinaguriang Napoles list. Pero bukod kay Napoles, ilang opisyal lang, kabilang ang ilang mambabatas ang nakasuhan o nakulong. Sa mga senador, ang nakulong ay sina dating Senate President Juan Ponce Enrile, Senators Ramon Bong Revilla Jr. at Jinggoy Estrada. Si Revilla, kalaunay na akwit sa plunder ng Sandigan Bayan noong 2018 at na-clear sa lahat ng kanyang 16 na graft cases noong 2021. Iginit noon ang abogado ni Revilla na hindi siya sakop ng pinasasauli na 124.5 million pesos na utos ng korte. Si Jinggoy Estrada na-acquit sa kasong plunder noong January 2024 at acquitted din sa direct bribery at indirect bribery matapos baligtarin ng Sandigan Bayan ang naunang hatol na guilty laban sa kanya. Si Enrile na-acquit din sa plunder October 2024 habang sa Oktubre lalabas ang hatol ng Sandigan Bayan sa kasong graft laban sa kanya sa dating Chief of Staff at kay Napoles. Si dating Sibac Congressman Joel Villanueva pinakakasuhan din ng Noy Ombudsman Conchita Carpio Morales at pinadidismiss sa government service noong 2016 dahil sa umano'y misuse ng pork barrel funds na napunta sa umano'y bogus na proyekto. Itinanggi noon ni Villanueva ang paratang at sinabing peke ang mga pirma at dokumentong iniuugnay sa kanya. Naging miyembro na noon ng Senado si Villanueva at tumanggi ang Senado na ipatupad ang dismissal order habang pending pa rin ang kaso ni Villanueva sa Sandigan Bayan. Ngayong 2025, idinadawit sa flood control scam sina Revilla, Estrada at Villanueva kasama ang iba pang mga malalaking personalidad gaya ng narinig sa mga testimonya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, District Engineer Henry Alcantara at Assistant Engineer Bryce Hernandez. Ngayon ay aabangan kung may dagdag na ebidensya pang lalabas na sasapat para makasuhan ang mga nabanggit at sangkot o magiging replay lang ang lahat at bigunan namang makuha ng taong bayan ang hustisya.